So this is the new KRY 200 ng Rusi Enduro. Kasi tulad nga po ng sabi ko sa inyo, yung sa past vlog ko, ang sabi ko doon, babalikan ko yung KRY 200 na bago para i-feature sa inyo guys yung mga upgrades niyang bago. So unang kita ko pa lang dito sa KRY 200, yung tangke niya, dun kaagad ako na-attract. Tapos itong upuan niya, mas pinalapad siya. Yan, medyo comfort na talaga siya. Hindi katulad ng mga lumang KRY 200 na medyo masakit sa puwet. And yun, mas in-upgrade nila yung gulong, yung mga spikes ng gulong, mas pinalaki. And ganun din dito sa harap, mas pinalaki nila yung mga spikes, yung gap ng mga spikes para more traction pagdating sa mga putik. Pero same size pa rin ng nasa lumang KRY Rusi yung mga gulong nila. Nasa 16-18 pa rin yung combi nila. Tapos ito yung mga bago niyang decals. Yan, kung makikita mo, diba? Angas na talaga. And pagdating naman sa makina guys, wala naman silang binago dito. Same pa rin. Pero sa chassis, medyo may in-upgrade sila or binawas konti para mas gumaan yung motor. At saka yung pwesto ng susian, nandun pa rin. So, sana lang talaga in-upgrade na nila na hindi na basta-basta nasisira. And dito ako nagpapasalamat talaga sa in-upgrade nila sa upuan. Yun, mas pinalapad talaga nila. Pati yung itong fairing sa harap, medyo napansin ko mas in-upgrade na rin nila. Medyo futuristic na yung itsura. And yung color guys, sobrang solid na talaga yung pagka-orange niya. Kahit yung red, trip na trip ko yung red. And nagtanong na lang din po pala ako dito sa time na to na habang nag-video ko. Nagtanong ako sa kanila kung magkano yung down para dito sa KRY 200. Bali yung down na hiningi nila is nasa 8,000 to 10,000 pesos. Tapos magma-monthly ka ng nasa 2,600 to 2,800. Tsaka ang kagandahan dito ngayon sa bagong tangke niya is makikita mo na medyo transparent na yung tangke niya. Makikita mo na yung level ng gasolina mo. Tapos itong spikes sa gulong niya, impressive guys. Mas pinalaki na nila yung mga gap ng spikes para kahit na magbiyahe ka sa mga putik or i-trail mo, hindi basta dumidikit yung mga putik. Tapos dito banda, wala naman sila masyadong binago. Yun, pero grabe, impressive talaga yung mga decals nila. Tsaka yung looks talaga ng KRY 200 ngayon. Same lang din sila ng KRY 150 ng mga looks ngayon. Tapos ito, add ko na lang yung specs ng makina niya. Uulitin ko, wala sila masyadong pinagbago sa lumang KRY 200 at same lang din sa KRY 150. Bale, itong gamit ni KRY na makina is 4-stroke engine, 2 valves, 200cc at may 150cc din. Carb type to and cooling fins lang yung gamit niya para sa pag-cool ng makina. Pero kung ako yung tatanungin nyo kung saan nyo gusto mag-settle, mas good choice talaga tong KRY 200 compare sa KRY 150. Kasi yung KRY 150 kapag medyo mataas na yung RPM mo sa takbo, medyo ramdam mo yung vibrate. Dito sa KRY 200, kapag kahit na mataas na yung RPM mo, hindi masyadong nababibrate kasi naka-balance crank na siya. Unlike sa mga KRY 150, medyo mabibrate kasi hindi po naka-balance crank. So ayan, bali dito sa part ng video na to guys, sinecheck natin yung gaan niya. Medyo may ginaan nga talaga siya, unlike sa mga dating KRY. Tapos dito naman testingin natin yung seat height niya. Medyo tumaas siya guys kasi yun nga, lumaki yung gulong sa likod. Pero size 16 pa rin siya. Medyo pinalaki lang talaga yung gulong. So kung nagbabalak kayong kumuha ng enduro guys at gusto nyo maging beginner sa motocross or di kaya trip nyo din mag-trail sa bukid, at yun, medyo tight yung budget natin. So to the rescue talaga tong si Rusi. At masasabi kong napaka-reliable na talaga ni Rusi ngayon. Nakikipagsabayan na rin sa mga big brands ngayon. So bali yun lang guys. Thank you at sana nag-enjoy kayo sa video natin. At thank you po sa mga sumusuporta sa vlog natin.